Ikinagulat nga ng lahat ang naging patyutsudahan nitong si Justine at itong si Giselle. Hindi sukat akalain ni Giselle na ganun katapang itong si Justine at hindi siya padadaig dito. Kaya naman hindi siya papayag na mapahiya sa lahat. Lalo na sa kanyang mismong ospital, ayaw niya na nababastos siya. Kaya naman walang pag-alinlangan. Kinaladkad nga niya itong si Justine palabas ng ospital. Hindi niya matatanggap ang ginawa ni Justine sa kanya. Ngunit magugulat si Giselle sa kanyang matutuklasan. Lalaki nga sa kanyang nakaraan ang magpapakita. Ito nga ang tunay na tatay nitong si Justine. Ikakagulat nga nitong si Giselle ang biglaang pagpapakita nito sa kanya. At dito na nga sinabi niya na hindi niya pwedeng saktan itong si Justine sapagkat siya ang nawawalang anak nito. Paano kaya matatanggap ni Giselle? At paano kaya sila magkalapit ngayong una pa lamang ay nagkasakitan na silang dalawa? Kay Justine, matagal nang patay ang kanyang ina at walang ibang naninirahan sa kanyang puso kundi puro galit. Sinisisi niya ang kanyang ina kung bakit pinabayaan siya nito at hindi inalagaan. Punong-puno siya ng galit. Kabilang banda, ito ngang si Lynette ay nagpapakonsulta na nga sa isang psychiatrist dahil nung isang araw nga lang ay nakita niya ang kanyang mga buhok ay naglalagas. Sinyalis din ba ito na bumabalik din ang kanyang sakit na tumor sa ulo? Kaya sa sobrang stress na kanyang nararanasan at trauma, dito nga ay kanyang makakausap itong psychiatrist na si Denise upang tulungan siya. At dito nga i-advise nga nitong si Denise na maiging mag-relax muna siya at pumunta muna sa ibang bansa. Kaya naman yayayain niya itong si Annalyn na pumunta nga sila ng Japan upang magliwaliw. Dahil nga mapapatunayan nga itong si Lynette na meron na palang sakit na bumabalik yung dati niyang sakit, ito ngang tumor. Nakita nga nila sa resulta na ito nga palang si Lynette ay may taning na at nabibilang na ang kanyang oras dito sa mundo. Masakit kay Annalyn na natuklasan ang katotohanan ngayon. Kaya naman inilihim muna niya itong lahat-lahat kay Lynette nang sa ganun mabawasan ang stress na kanyang nararamdaman. Gusto niyong ma-enjoy ang mga natitirang araw. Kaya naman papayag siya sa gusto ng kanyang ina na pumunta muna sa ibang bansa. At ito nga ang lugar na Japan ang kanilang pupuntahan. Bilang banda, tiyak nga na mahihirapan itong si Giselle na amuin upang magkasundo sila ng kanyang anak sapagkat punong-puno nga ng galit ito. Paano kaya niya ito mapapalapit sa kanya? Samantalang ito nga si Kinito ay tinawagan nga sana itong si Giselle upang balaan, ngunit huli na nga ang lahat dahil nagkita na nga sila. At ito nga si RJ ang nakasagot. Dito nga ay sinabi ni RJ na kung ano man yung mahalagang bagay ay pwedeng sabihin sa kanya sapagkat kapatid naman siya. At dito nga ay sinabi ni Kinito ang lihim ng tungkol sa kanyang anak sapagkat sana babalaan niya ito na naroroon na nga ang kanyang anak sa Pilipinas. Si RJ ay gulat na gulat sa kanyang mga natuklasan sapagkat hindi niya sukat akalain na buhay pa pala ang anak nitong si Giselle. Ang alam niya ay matagal nang patay ang anak nito. Ang panibagong yugto ng abot kamay ng pangarap, ating pagkaabangan sa lalong tumitinding kaganapan dito lang sa abot kamay. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.